Kath din magsasama sa bagong movie or project, kaya pala nagpapapayat mga kasembreros. So confirm pa natin yan ha. Naku po, pasabog talaga ito mga kasembreros. Pero bago ang lahat ay kagabi nagkulit mga kasembreros na di kayo na mapogi, di kayo na pogi, basta sa akin yung dating. Let's go, sabing gano'n ni Alden mga kasembreros, no? So ang kulit talaga niya dito sa hindi kayo na mapogi, basta sa akin yun. So mamaya play ko ito mga kasembreros na para ma-appreciate niyo po ng todo, no? Talaga ang kulit ni Soypi mga kasembreros. Dito BPI dito parang awarding pala yun mga kasembreros, no, ng mga dito na mga deserving at outstanding na mga BPI related na mga personnel. So si Mama Min ay nagkaroon pala siya ng post kahapon. Hindi ko na kita sa kanyang Instagram wall mga kasembreros. May caption siya doon doon sa may post ni Ma'am Catherine din na video. Sabi ni Mami Min ay congratulations to all the awardees, well deserved. We also commend the management of BPI Direct Banco Incorporated for their immediate action regarding the recent issue. After a thorough meeting, we truly appreciate their sincere apology and swift response. Thank you for protecting not only the values of the company but also the people you work with. Hindi ko lang alam kung ano yung sasabi dito ni no? Baka yung binastos na ni Ma'am Catherine. Yun ba yun? Parang kasi humingi daw ng sorry dito ang BPI So I'm supposing yun no, yung parang binastos na standee ni Ma'am Catherine. But correct me if I'm wrong mga kasembreros, kung yun nga yung tinutukoy dito ni Mama Min. Tapos congrats din dito according sa Iconic Rankings, top 20 entertainers trending the most on Twitter Philippines this month. So parang sasabi dito na kahit hindi gaanong nagpo-post or wala pang naipapalabas na movie or teleserye si Ma'am Catherine, ay talagang very relevant pa rin siya mga kasembreros. Pang-apat siya sa trending sa Twitter mga kasembreros. That's according sa Iconic Rankings. So number 1 ang SB19, number 2 ang Bini, number 3 ang BGYO, number 4 si Ma'am Cath, number 5 si Vice Ganda, number 6 si Stel Ahero ng SB19, number 7 si Donnie, number 8 si Bel Mariano, and so on mga kasembreros. So yun, hinanap ko si Alden pero wala. Okay lang po, basta si Alden ay sikat kahit saan. Tapos dun sa may late birthday celebration and 15th anniversary ng A-Team ni Alden mga kasembreros, para sa kanya, no, ay may post dito si Sir yung kanyang outfit ay naka-white siya, tapos naka glasses mga kasembreros. So hindi ko na screenshot ko ano ang name ni Sir, no. Let me see. Parang na screenshot ko pa siya. Si Bembem Espanto, no mga kasembreros. Feeling grateful with Alden Richards, Tisoy AR, and 8 others. So hosted the surprise. Ito pala yung host mga kasembreros. So si Bembem Espanto pala yung host ng event nila. Hosted the surprise fan meet of Philippines box office king in our Asia's multimedia star or superstar Alden Richards. Yun siya mga kasembreros, no. So si Bembem Espanto pala. So ito pala yung main host nila doon sa event mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine, marami ang nag-requote, no, nung kanyang sinabi doon sa Bangko BPI niya nga na sinabi mga kasembreros. So yun pala yun, no, parang may issue pala sa Bangko BPI, tapos nag-apologize sila as according kay Mama Min. Baka ito yung sasabi ni Ma'am Catherine, no, ni-requote dito ng TPSL, the Philippines Showbiz so yun, basta siya TPSM. Sabi niya, they trust me with the projects that I do, the way how I want to present myself, and even the decisions I make. So referring to BPI, no?
BPI Direct Banco, even if they don't always agree. And I think doon na pumapasok yung respeto na if you really trust me, you have to allow me to grow, you have to allow me to make mistakes, and allow me to make mistakes and learn from my mistakes. Na-appreciate ko yung fans ko na binibigay nila sa akin yung tiwala nila. So that's according kay Ma'am Catherine Bernardo. So actually marami no ang nag-post din dito mga customers na na-requote niya, pero that's one po mga kasombrero. Tapos ito, parang may suggestion sila na mala MMK or maalaala mo kaya doon yung buhay ni Alden. Ang buhay ni Alvin Aragon, kung maggaganap daw sa kanya ay walang iba kundi si Alden Richards mga kasombreros. So sabi naman ni dito ni Miss Nate Gonzaga ay dito busy si Alden, iba na lang, sabing gano'n ni Miss Nate Gonzaga. So 6 hours ago mga kasombreros. So sikat to ngayon no, si Alvin Aragon. Siguro nakita kong mali dito ni Sir Alvin ay he knows the gospel, pero yung application at saka yung timing no ng kanyang pagsasabi at pag-share about kay Lord, so ganun. So kasi kung paano mo siya sabihin at i-share sa tao, especially sa public no, kasi maraming audiences talaga yung nakapanood ng kanyang interview. So yun no, tapos siguro yung way, yung pamamaraan ng pag-share niya ng gospel at about kay Lord. So yun siguro yung syempre dapat malumanay ka lang no. Tapos nasa timing, kasi may timing yun mga kasombrers not all the time yung parang ganun. So yun siguro mali niya mga kasombrers na na ginawa niya mga kasombrers na grabe yung kanyang may pasigaw-sigaw pa parang gano'n. So parang yung iba ginawa nilang ironic at saka sarcastic yung dating mga kasombreros instead of maniwala sa gospel at maniwala kay Lord. So pero no, God bless him. So yun, tapos nalaman ko dun sa yung kotse na finlash natin kagabi. May nakita akong isang video dito na parang karugtong siya nung dito yung pangmalakasang kotse nga na parang binida or dinrive ni Alden kahapon no, or sa ating vlog kahapon. Tapos nakita ko sa comment na parang pala siya, gumawa lang ng endorsement shoot si Alden para sa Cebuana niya na brand mga kasombreros. Pero yun po ay hindi pala parang bibilhin or something mga kasombreros. Kasi nakita ko sa comment kahapon. Natapos na daw yung kanyang endorsement shoot no nung pag-comment ng isa, kasi parang tinanong niya kung ngayon ba to ginagawa ni Alden, yung parang nag-drive nga siya ng kotse. Tapos sabi ng isa ay sabi nung nag-upload mga kasombreros ay hindi po, tapos na po yung kanyang shoot para sa para sa Cebuana nga no, sa Cebuana Luwilye, na kung saan nga ay siya ang brand ambassador mga kasombreros. So yun po no. Doon ko nalaman, nakita ko tong isang video na ito yung kotse na ginamit na parang dinrive ni Alden kahapon mga kasombreros. So pero yun, talagang ang ganda ng coaching ito no, talagang pangmalakasan. Tapos si Alden pala no, yung PAFTA, yung Philippine Academy of Film and Arts Television Arts mga kasombreros, ay siya parang napakahalagang event para nito. So may video dito na tinawag si Alden no para sa kanyang Box Office Star Awards doon nga sa PAFTA. Pero yun, hindi dumating sina Alden at saka si Ma'am Catherine as expected mga kasombreros, pero dumating doon sina Ma'am Marian Rivera bilang sa kanyang Best Actress mga kasombreros na award no. Tapos si Ann Curtis din yata ay nanalong Best Female Host no for TV mga kasombreros sa PAFTA. Pero di ko alam kung umattend si Ma'am Ann Curtis, parang hindi yata no. Si Ma'am Marian Rivera lang yung umattend doon, na kung saan ay naka-red si
Ma'am Marian Rivera. So alam niyo nakaka-boost din ng ano kasi yung PAFTA parang bago lang siya na bago lang siya na tawag dito na award giving body. Pero yun kapag may mga uma-attend ayan artista, so nakakadagdag din yun ng confidence ng management or ng team nila mga kasambreros, no? Tawag dito na ina-attendan especially Ma'am Marian Rivera, no, and the other sina Coco Martin yata umattend din at saka sina Coco Martin ba, no, parang siya mga kasambreros. Tapos magkakaroon yata sila ng ng bagong project, no, bagong teleserye napapalit sa Batang Quiapo, yung Sigabo ba yun? Sigabo, no? Si Julia Montes at saka si Coco Martin. Ito sobrang kulit ng ginawa ng isang fan dito sa Kath din, no? Inedit nila yung picture ni na Kath and Alden, tapos sabi niya dito ay patuloy kaming aasa hanggang nasa mabuting tao ka na, Kath, kasi sa tingin namin siya ang tamang tao para sa iyo. Tapos yung picture nga ng Kath din, no? And then sa huli ay yung picture ng Kath din na kinasal sila sa Hello Love Again mga kasambreros. Tapos main item tayo mga kasambreros alam ko napansin nyo rin yung pagpayat ni Alden. Tapos napansin ko rin doon sa may BPI actually na ni Ma'am Catherine na appearance mga kasambreros. Medyo alam mo yun nagre-reshape sila mga kasambreros, and marami ang nagsabi na parang magkakaroon ng bagong movie ang Kath din kasi pareho sila naghahanda ng kanilang shape ng katawan mga kasambreros, and hindi ito malabong mangyari kasi nga 'di ba dati sa Hello Love Again sa Hello Love Goodbye si Alden talagang pinag-diet ni Direk Cathy kasi nga para siyang siopaw. So iniisip ko dito talaga yung Eliana 1944 which is next sa listahan ni box office queen mga kasambreros. So kung hindi ko pa kung gagawin niya ito ay hoping and praying talaga tayo na si Sir Alden, no, yung kanya magiging leading man. So di ba talagang marami nakapansin na pumayat si Alden. So ako rin na napansin ko si Ma'am Catherine kasi nga todo gym, no, todo workout din si Ma'am Catherine mga kasambreros recently. So may nagpost nga dito kahapon sina Coach Mauro kasama niya, si Alora Sasam at saka yung mga kaibigan ng mga kasambreros na nag-workout sa gym. So si Coach Mauro alam natin ay tulay din po ito ng Kath din. Mag-aantay-antay tayo mga kasambreros kasi talagang ito yung nakita ko din dito na o nga no, parang pumayat si Ma'am Catherine. So tapos si Sir Alden din ay ganoon. Kasi kung gagawin nila yung Elena 1944 medyo mature talaga yung role niya dito. So kailangan talagang magmumukha siyang mature din dito mga kasambreros, no, sa kanyang So we're hoping and praying talaga na magkakaroon ng bagong project or bagong movie ang Kath din mga kasambreros to save din, no, yung movie industry ng Philippine showbiz. So may may hatak pa naman mga kasambreros yung Philippine showbiz ngayon when it comes to our Philippine movies. Nandyan ang Don Bell, nandyan ang ibang mga artista na sina Coco Martin, Vice Ganda, and so on. Pero iba talagang hatak kapag Kath din mga kasambreros So alam natin na wala pa rin nakakatalo sa kanilang record as highest grossing Filipino film of all time. Tapos nagkaroon pa ako ng idea nung pinost dito ng isang fan yung different era ni Catherine Bernardo kasi noong 2023-2024 ay and even last year mga kasambreros na yung katawan ni Ma'am Catherine ay malaki na 2025 last year mga kasambreros. So medyo lumobo rin yung katawan ni Ma'am Catherine. Hindi naman lumobo, parang as in kasi parang nakita mo naman yung yung difference mga kasambreros na lumaki yung katawan, pumayat. So parang ganoon, 'di ba? So last year ay yun nga, no, medyo puffy si Ma'am Catherine. So ngayon ay nagda-diet at saka todo exercise, no, ang Kath din mga kasambreros. So sabi ko kaya pala siguro pumapayat, no, at saka nagpapayat silang dalawa talaga mga kasambreros ay may pinaghahandaang pelikula
ang Kathleen. Pero yun, no, i-confirm pa natin yan sa mga later natin na mga updates mga kasembreros. So hoping and praying tayo ha, mga kasembreros and mga Kathleenatics. So let's just keep on praying na mangyayari po. Tapos ito, 9 hours ago, Catherine at saka Kyla, Maria Clara edition mga kasembreros. So si Catherine at saka si Kyla Estrada ay parang pinagtabi lang nila, no, tapos sinuotan nila ng Maria Clara or sinaunang dalagang Pilipina na costume mga kasembreros, no. Grabe yung 154 likes, marami siya. Franceth Everyday ang nag-post nito mga kasembreros. Ito, ang cute niya din dito, meron siyang aso. 3 hours ago, kahapon to pinost Happy Blessed Sunday everyone. Tapos yun nga, no, picture ni Alden na may yakap-yakap siyang aso. Tapos dito, naka-blue siya dito. Medyo throwback ito, if I'm not mistaken, ay siguro part ng kanyang endorsement shoot, no? Ng isang dog food. But I'm not really sure mga kasembreros kasi may mga tao sa likod parang nag-aayos sila mga kasembreros. Palagay ko ay may ginagawa silang shoot dito. Medyo throwback ito mga kasembreros ha. Lilinawin lamang po natin. Tapos, last item natin mga kasembreros, sabi niya dito, Kathleen Official, kung ikaw si Catherine, sino pipiliin mo? Si Daniel, si Alden, tapos si Mayor Mark Alcala. Ang daming likes, 526. So, sabi niya dito, hindi ko na na-screenshotan mga kasembreros yung mga comments sa baba. Pero yun, heart ang nakalagay kay Alden. Ibig sabihin ay, mas gusto nila si Alden. Si Mayor Mark Alcala ay yung emoji na nakasmile, tapos may heart ang mukha mga kasembreros. So yun po. Okay, sige, the last item ko na lang ito mga kasembreros, yung pambabastos nga kay Ma'am Catherine na related issue. 35 minutes ago by Ted Sobado, yung binastos ang stand pic ni Miss Catherine Meltas, may lola na ganyan mag-comment, gusto sumikat. Kasi may nag-comment doon, sabi niya, buti nga say binastos ka. Sabi naman ni Tets, sana di bumalik sa iyo yung sinabi mo, Lola Tere, no, sabi ng ganoon. So sana iwasan yung ganito. It's really inappropriate mga kasembreros. At saka sino ba naman ang gustong alam mo yun, parang kahit na siguro masama ang tao, hindi na masama, parang kahit na public figure sila ay hindi nila deserve yung ganito. Of course, no, hinangaan pa sa mga Catherine at saka may dignidad. And of course, no, phenomenal box office cinema queen yan para bastusin mo lang. So it's really inappropriate and a big no-no mga kasembreros. So God bless na lang, no, sa mga taong ito mga kasembreros and mga Kathleenatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no. Replay ko itong mga videos na papakinggan po ninyo mga kasembreros. Tapos pakinggan po natin ang salita ng Panginoon na napakahalaga at napakaganda mga kasembreros. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Medyo masakit ang ating Word of God, no? Pero kapupulutan natin ng napakaraming aral. Ang title po ay Nireject ng Sariling Tao. Medyo masakit, no? John 6 verses 41 hanggang 42. The Jews or ang mga Hudyo then complained about him or about Jesus Christ because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, I have come down from heaven? So dito mga kasombrero, si Lord Jesus Christ, as a sort of background, ay nagtuturo, no? Kumbaga pa-emphasize niya sa mga tao na siya ang bread or ang tinapay mula sa langit. Hindi literal na tinapay na kakainin mga kasembreros, kundi siya yung spiritual food, spiritual bread mga kasembreros na yun nga, no? Yung kanyang salita, yung kanyang yung kanyang pamuhay ay ating gagayahin, yung kanyang ugali, no? Christ-like living or Christ-like character mga kasembreros ang dapat na ginagawa at saka tinutularan natin mga kasembreros sa ating buhay. Kunwari ako may-ari ng isang hektaryang lupa, tapos pupunta ako doon. Kunwari nagpapatanim ako ng mga kung ano mang pwedeng itanim doon mga kasembreros, no, ng mga
produkto. Tapos, nung time na anihan na, nung pumunta ako doon, ay hindi na ako kilala ng mga tao or ng mga farmers or ng mga hinar kong tao, no, na nagbabantay kunwari ng mga pananim ko doon sa aking 1 hektaryang lupa. So, anong mararamdaman ko? Di ba parang, bakit magagalit ako, no? Kasi sarili ko to, no? Tapos hindi nyo ako kilala and so on, mga kasembreros. So, bilang tao, syempre tayo pa ay magagalit, no? Parang, dito, bakit hindi nyo ako kilala? Ako yung, for example, na yung ikaw nag-abroad ka na matagal na panahon, tapos yung anak mo, pagbalik mo, hindi ka nakilala, no? May mga ganong istorya, no? May mga ganong kwento ng buhay sa reality, mga kasembreros. And nangyayari po talaga siya sa totoong buhay na minsan ay hindi nakikilala, nire-reject ka or parang ayaw ka na makita, no, ng mga taong mahal mo. So may mga taong gano'n, no, may mga pamilya at saka kwento ng realities ng buhay na ganoon po. So dito, parang nagreklama mga Hudyo, parang ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, ayaw nilang, kung paano nire-reject nila yung truth, nire-reject. Kasi imagine niyo po, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ ang lumikha sa tao. Okay? Nung face-to-face na nila, nakakasama nila personally, si Lord Jesus Christ, gumawa ng mga milagro, and so on, mga nakita nila, no? Nakita talaga nila na gumagaling ang mga may sakit, no? Gumagaling ang mga ketongin, nakakalakad ang mga lumpo, nakakita ang mga bulag, nakakarinig ang mga bingi. So, lahat na, and even, no, yung mga patay, yung mapatay, kaya niyang buhayin. So, lahat yun ng mga miracles, mga kasembreros, yung feeding the 5,000 people, pinakain niya ang 4,000 people, naglakad siya sa tubig, no? Kung pa, yung mga miracles actually ni Jesus Christ, kung susumahin, at saka sabi sa Biblia, ay kung sinulat lahat, tapos nilagay sa library, hindi po kasya. Grabe, no? Grabe, hindi kasya, no, sa mundong ito, mga kasembreros, kung sinulat lahat ng miracles at alam buhay ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So, ganun po katindi, ganun kadami ang mga miracles na ginawa ni Lord Jesus Christ nung siya po ay nandito sa mundong ito, mga kasembreros. Kung kaya, pero sila, no, parang nireject pa rin nila, mga kasembreros, na hindi ba ito yung parang kasi kilala nila si Lord Jesus Christ, yung tatay niya si Joseph, si Jose, nanay niya si Maria, tapos yung trabaho ni Joseph ay ang pagkakarpintero, no, tagapanday, mga kasembreros, ng mga ano man dyan, no. So parang sila, dahil kilala nila si Lord Jesus Christ, sabi niya, ito ba yung anak ni Jose at saka ni Maria na kilala natin? So paano sabihin na siya yung nagmula sa langit, no? I have come down from heaven, sabing ganun, mga kasembreros, na mga Hudyo. And ito po sa atin, no, yung lesson dito unang-una ay pananampalataya. Disbelief, unbelief, mga kasembreros, na hindi sila naniwala kay Lord Jesus Christ. Kung kaya, which is definitely very important sa ating buhay Kristiyano. Kung tayo po ay mananampalataya ni Kristo, tinuturing tayo mga anak ng Diyos, we definitely have faith, no, naniniwala. Kasi faith is equal to pananampalataya, paniniwala, mga kasembreros. You believe God, we believe God, that is why we have faith in Him. No, we trust Him because He is God. He can do amazing things. That's the great I am, no, the great Yahweh, the great Yah, the Alpha and the Omega, the King of Kings and the Lord of Lords, and the Creator of the universe, mga kasembreros. So lahat yan, walang makakapantay sa kadakilaan at power ng Panginoon, mga kasembreros. And yet, Jesus Christ nagsasalita sa kanilang harapan ay hindi sila naniwala. So, which is, paano nadidisplease, ayaw ng Panginoon na walang pananampalataya ang tao. Gusto niya na dapat tayo ay may pananampalataya sa kanya, mga kasembreros. This verse encapsulates one of the central beliefs in Christianity, that Jesus is the Son of God who came to earth. Within the Christian faith, Jesus is not merely a prophet or a teacher, but the very embodiment of God's love and grace in human form. So, hindi lang siya propeta, no? Kasi sinasabi ng ibang sekta, no, or sector, mga kasembreros, or religion, ay si Jesus Christ ay propeta lamang, no? Which is definitely hindi. Yung iba naman, teacher. Teacher siya, yes, no, but that's one of the least characters or one of the least things, mga kasembreros, na pwede nating sabihin sa kanya. He's a teacher, he's a provider, no, he is he's our guide, he's our rabbi, he's
pwede natin sabihin lahat na He's our forgiver, He is merciful to us, He loves us, no? But He is the Son of God, no? He is the very embodiment of God's love and grace, mga kasimeros, na nagpakatao. So kung kaya kapag hindi ka niniwala na si Lord Jesus Christ ay nagpakatao, napako sa krus, tapos namatay, tapos nabuhay na ikatlong araw, He resurrected from the dead, tapos bumalik sa throne ng Diyos sa langit, no, sa kanyang kanang kamay, ay hindi po kompleto yung ating Christian faith. Yung ating paniniwala ay hindi buo, hindi whole, hindi complete, mga kasembreros. So we should believe that He is God, and He was once in a human form, no? Nagpakatao siya, mga kasembreros. The belief in Jesus as the Son of God signifies His divine nature and His unique role in the process of salvation. Christians affirm their faith in Jesus as the Son of God who descended from heaven by acknowledging His divinity and His purpose to reconcile humanity with God. So, paniwalaan natin, wag nating tanggalin yung katotohanan na yun, mga kasembreros, na naging tao siya, no? He made flesh, mga kasembreros. Tapos yun nga, no? Nagbahagi siya dito ng kingdom, ng kaharian ng kanyang ama, mga kasembreros, every single day. Today, many people grapple with the tension between faith and doubt. Much like the people in Jesus' time, we often find it challenging to perceive the divine in the familiar or ordinary aspects of life. So, grabe, no? Dati sa time ni Jesus Christ, may mga hindi na talaga naniniwala. And even ngayon, so fear and faith and doubt, no? May mga taong nagdududa, no? May mga taong hindi buo yung kanilang pananampalataya at ang kanilang trust, mga kasus. That is why, if we trust God, we must trust Him fully. We must trust Him completely or wholly, mga kasembreros. So buo, no? Buong buo, as in buong buo, mga kasembreros, sa ating tiwala na if He can do this thing, then He can do this thing, He can do He can do all things, mga kasembreros, through Christ. So yun po, no? Talagang lahat po ay posible sa Panginoon, mga kasembreros. So walang bagay na hindi niya kayang gawin. So kasi marami ngayon ang talagang parang may duda, kaya ba ng Diyos to? Kaya ba ng Diyos? So kagaya dito sa time pa lang ni Jesus Christ, marami ng mga nagdududa. So which is definitely hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Just as the townspeople questioned the small town teacher's revolutionary ideas due to their familiarity with him, we too may struggle to see beyond what we know of others or ourselves. So, yung familiarity, di ba, kilala ko to? Di ba ito yung anak ni ano? Di ba ito yung anak ni ano? Grabe, ito na yung achievements. So, parang, di ba ganun may mga tipong instances na nangyari sa buhay natin na kunwari may narating ka sa buhay, nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos dati ay parang parang ina-underestimate ka ng mga tao na tapos nung nakatapos ka, tapos nakapagtrabaho ka ng dissenting trabaho, so parang isipin na, ito ba yung anak ni ano? Di ba ano lang to dati? Ganyan. So parang ganoon ba? And dito si Jesus Christ, hindi basta-basta yung kanyang ginawa, ha? Milagro after milagro after milagro after milagro, mga kasembreros, ang kanyang ginawa. And yet people didn't believe, no? May mga doubts sila, mga kasembreros. So ang faith nila ay nagkaroon ng bahid, nagkaroon ng konting doubt. Kasi yun ang yun ang isa sa mga nangyari din kaya Adan at saka Eva. Nung sinabi ng ng ahas, no, ng matandang ahas, na totoo ba na sinabi ng Diyos na ganito pag mamatay ka? So parang nagtanim siya ng sabi niya, hindi ka naman mamamatay, no? Sabi niya kay Eva, hindi ka mamamatay, sabi niya ganoon. So si Eva ay nagkaroon duda, no, na parang parang ang sarap naman ng prutas nito, parang nakakatakam. So parati nating isipin yung lahat ng hindi lahat na maganda, kaaya-aya sa ating paningin, hindi lahat ng nakakatakam at mukhang masarap sa ating paningin ay nakakabuti or tama sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. So kung kaya tayo po ay maging maalam, no, mga kasembreros, hindi porke maganda ay papatulan mo na, may asawa ka na or may asawa na rin siya, mga kasembreros. So as simple as that. In essence, John chapter 6 verses 41 hanggang 42 na lang, no, challenges us to keep our hearts open to the divine, even it appears in the most familiar and unexpected form. So yes, familiar. And ito rin yung yung nakakalungkot minsan, na yung mga tao na yung pananampalataya nila ay aandap-andap, parang nagiging familiar na sila masyado sa salita ng Panginoon. So ayaw na nila makinig, no, kasi nga
binasa ko na tsaka alam ko ng Biblia. I've been a Christian for 10 years, 20 years. So, yun yung mga taong hindi lumalago. Kaya yun yung mga taong, kasi familiar na sila masyado sa salita ng Panginoon, sa mga kwento naman ganito, sa kwento ni ganyan, no, sa mga kwento ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sa kwento ni Joseph, sa kwento ni Mary, and so on. So, pag naging familiar na sila masyado, delikado kasi yun eh. It's a dangerous thing that masyado ka nang familiar sa salita ng Panginoon or sa mga gantong ganyang katotohanan, tapos hindi ka lumalago. Walang bunga kasi yung ugali mo ganun pa din. So it's really dangerous, no, perilous mga kasambreros. Kung kaya alisin po natin yung spirit of familiarity, no. Kasi nga parang nagkakaroon tayo ng duda. Tagal-tagal ko na, bakit parang walang nangyayari? So ganun. So let's check ourselves, no, mga kasambreros. So sa ating final thought, think about Jesus. Despite being questioned and doubted, stayed humble and obedient. In our busy work and family lives, can we find the strength to follow His example? Reflect on aligning your actions with a higher purpose, just like Jesus did. At babalik tayo dun sa katotohanan at saka sa sa character na dapat taglay natin parati. Faithful. Dapat maging tapat tayo mga kasamaras, no? Ang faith ay dapat po ay nagliliyab, no, at saka parating mainit mga kasamaras yung ating pananampalataya sa Panginoon, which is definitely yun yung ating pasandata, no, sa lahat ng doubts, sa lahat ng fears, sa lahat ng mga kung anumang mga ini-inject ni Satanas dyan na over familiarity, no, parang kasi familiar ka na sa word ng Panginoon, ayaw mo na makinig, ayaw mo na magpaturo, and so on and so on. So tanggalin natin, no, yung ganong ugali mga kasambreros, kasi yun yung ikakasira ng ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Alright, sinama sa ating Word of God, no, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, and tanggalin yung mga spirit ng doubts and familiarity sa ating buhay, especially when it comes to the Word of God. This we pray in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next assignment mga kasamaran pa. Alam po,